Ayan, mga kamunting tinig, no? Breaking news po tayo dahil nung nakaraang gabi o araw, lumabas po ang desisyon ng Korte Suprema tungkol po sa hiling ni Bato de la Rosa at saka ni Rodrigo Roa Duterte na isa publiko ang lumabas na warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. Dahil ang kampo ni Bato de la Rosa, lalong-lalo na po yung mga hindi nag-iisip na mga Duterte diehard supporters, hindi daw po totoo na mayroong inilabas na warrant of arrest ang ICC. Kung hindi totoo, bakit kailangan mong maghingi ng due process? Bakit kailangan mong magpasaklolo sa Supreme Court na ilabas? Hindi po nga ilalabas eh. Pero ang ombudsman nanindigan. Si Boying Rimulya nanindigan na may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court. And it will be released soon kasi kailangan pa ng translation. So, ang action ni Bato de la Rosa, humingi siya ng saklolo. Pero ang Supreme Court denies the petition of de la Rosa and Rodrigo Roa Duterte to compel Ombudsman Rimulya to produce a copy of the alleged arrest warrant. Alam mo, wait lang guys ha. So, alam nyo naman, mga kamunting tinig, na si Bato de la Rosa ninenervyos. Pero nung hindi pa lumabas ang issue na mayroong warrant of arrest, ang yabang. Nagpapaepal sa Senado, sa Senate hearing, agaw eksena. Hindi talaga malabo na hindi malabo na maglabas ng warrant ang ICC. Alam mo kung bakit? Hindi naman bago na nadawit ang pangalan niya. Kasama siya sa listahan ng mga perpetrators. So what do you mean by that? Because he is a chief of police during the time wherein the war on drugs of Duterte administration implemented. Isa siya sa mga may pakana. Isa siya sa mga nag-implement o nagpapatupad. So, isa siya sa mga idinawit doon sa kasong crime against humanity. So, maliwanag po ang desisyon ng Korte Suprema. Dininay. Kasi sabi ni Bato de la Rosa, kung may warrant of arrest, dapat kailangan utusan si Boying Rimulya na ilabas. Kasi matatandaan po natin, si Boying Rimulya po talaga ang nagsabi na mayroon pong warrant of arrest. Hawak po niya ang kopya ng warrant of arrest. Pero nanindigan siya na hindi mo na ilalabas and it will be released soon after na matranslate. At since mayroon pong paninindigan itong si Rimulya na may warrant of arrest talaga, at alam ni Bato yun, gusto niya lang ipalabas para pag-usapan yung content. So mga kamunting tinig, isa na naman itong kabiguan sa kampo ni De La Rosa. Pati nga si ex-president, ito lang yung ex na walang value. Kasi yung iba talagang ex hinahanapan ng value, di ba? Sa mathematics. Kapag ex po, hinahanapan po talaga ng value yan. Itong si Rodrigo Duterte, wala ng value. Pero nagpapaka-importansya pa. Parang anak niya na inaapura ang Supreme Court sa desisyon tungkol po doon sa petisyon niya. Pagbabalik ng tatay niya sa bansa. So,
ang ginamit po na term ng Abante, anong ginamit na terminology? Inapura ni Kitty Duterte ang Supreme Court na magdesisyon tungkol po sa kanyang petisyon na pabalikin ang tatay niya sa Pilipinas. Ewan ko ba to sa mga Duterte na to? Simula talaga sa tatay hanggang sa anak. Iba talaga ang mga mentalidad. Now, balik tayo dito kay Bato de la Rosa. Sabi, wala daw warrant. Kung walang warrant, bakit ka magtatago? Bakit mo tatakasan ang responsibilidad mo and accountability mo? Kung walang warrant of arrest. Alam mo yan. Alam mo yan na mayroon. And you already anticipate that. Hindi mo lang matanggap dahil ngayon mo lang na-realize na posible pala nalalabasan ka ng warrant of arrest. So, meron pa ngang panawagan ng kanyang asawa, no? Yung iba pang mga grupo na kung saan sumusuporta sa kanya. Mayroon pang nagsasabi na ginigipit sila ng administration. Abay, wala pong kinalaman ng administration sa kaso ni Bato de la Rosa. Ganon din po sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Wala pong kinalaman ng administration dyan. Nakipagtulungan ang Interpol sa ating authority. So, hindi naman pwedeng hindi natin isurrender yan. Pero, we just simply surrender not our sovereignty, but an individual. Sa kaso ni Rodrigo Duterte, ganon din po yan sa kaso ni Bato de la Rosa. Kahit ano pang harang dyan, kahit ano pang mga resolution dyan, kapag ipalabas na po yung warrant na yan, i-implement. Kasi pwedeng i-implement yan na hindi ipapakita yung warrant of arrest eh. Nagets ninyo? Pwedeng ipa-implement ang pag-aresto. Hindi naman kailangan isa publiko ang warrant. Ang importante, andyan yung warrant. And anytime, pwedeng mag-conduct ng arrest ang mga arresting officers with coordination to Interpol. Pero kapag magtago si Bato de la Rosa, hindi lalagay ang pangalan niya sa red notice o kung ano pa man dyan ng mga red, no? Huwag lang yung red ribbon. So yun mga kamunting tinig, not necessarily na utusan mo ang Korte Suprema na ipitin si Boying Rimulya at ipapalabas ang warrant. Hindi naman ganun. Pag sinabing warrant, it's not necessarily na i-post mo sa social media. Na ipalabas mo kaagad-agad. Makikita mo lang yung warrant of arrest na yan pag arestuhin ka na. Naintindihan natin? So yun. Kaya nga, very good itong desisyon ng Supreme Court because they denied the petition of Bato de la Rosa and ex-President Duterte to compel Boying Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya, to release the copy of that said warrant of arrest. Pakikita lang po yung warrant of arrest ng arestado kapag inaresto na. Yung nilabasan ng warrant. Pakita mo, hindi ka kasi pwede mag-aresto pag wala kang warrant of arrest kasi hindi man warrantless arrest. At saka yung warrant na yan galing po sa ibang bansa yan. So kailangan pa daw sabi ni Boying Rimulya na i-translate. And it will really release soon. So after na maglabas ng desisyon ang Supreme Court na dinideny nila, no, yung petition na yon na i-compel si Rimulya na ilabas ang copy, abay naglabas din ng statement si Boying Rimulya na po talaga, totoo po talaga na may warrant of arrest. Okay? It will release soon. Ngayon, alam mo, pwedeng laruan si Bato de la Rosa eh. Halimbawa, walang warrant. Sabihin, nag-release na ng warrant. Pinakita kasi ni Bato de la Rosa na nataranta siya. Tsaka wala namang masama. Halimbawa, sabihin na, lumabas na yung warrant of arrest. Kahit wala pang warrant. Kasi minsan may saywar yan. So doon natin nakikita na hindi pa niya nakita yung warrant of arrest, nagtago na siya. So ilang beses na siyang hindi dumalo sa mga sesyon ng Senado. Ano na yun? Low performance na yun.
O not performing na yun. Absent na yun. Pwede ba yun? Tumatanggap kayo ng sweldo pero palagi kayong absent? Sabi nga ni Senate President Tito Soto, pag halimbawa hulihin si Bato sa loob ng Senado, baka magkaroon pa ng mga negotiations. Pero pag nasa labas na, di wala na. Wala nang restriction ang Senado dyan. Tsaka hindi naman po dapat makialam ang Senate. Kasi pag makialam ang Senado dyan, ang mangyayari is, it will precedent. Hindi natin respeto ang international law of order. Okay? Kasi ang magpapalabas ng warrant is international court. Right? So, well coordinated yan sa Interpol together with local authorities, with assistance of local authorities po natin. No? Yan man ang talagang proseso, katulad po ng nangyari kay Rodrigo Roa Duterte. Andyan yung warrant, hindi man pinost yung warrant. Right? Hindi man pinost yung warrant, agad-agad, basta may balita na andyan na yung warrant of arrest, aarestuhin ng si Digong, so walang nagawa, kundi inaresto po talaga. Nagkataon na si General Torre ang naatasan na mag-implement ng pag-aaresto. Gets? Because we have a obligation sa Interpol. Kasi nag-withdraw lang naman ang Duterte administration sa International Criminal Court, hindi po nag-withdraw sa may Interpol. So therefore, walang pulis ang ICC, humingi sila ng assistance sa Interpol, and then yung Interpol humingi ng assistance sa ating local authorities. So, ang pag-aresto ay nangyari. So, ito kay Bato de la Rosa, so wag siyang mabahala. Kasi, unang-una, dapat isipin niya pa talaga na noon pa, kinondisyon niya na sana yung sarili niya na anytime lalabas po yung warrant, it's because of, kasama siya doon sa kinasuhan. No? Kasama siya doon sa mga nabanggit na tumulong sa Duterte administration para i-implement ang war on drugs. Okay? So, ganun lang sa mga fans ni Bato de la Rosa, hintayin nyo na lang yung araw na pag-aresto kay Bato at paglabas ng warrant of arrest. Bye-bye!